So mga sangkay, matunog po itong balita ngayon, ito pong pagtitipon ng mga malalaking bansa at mga matataas na opisyal doon po sa Russia para po sa BRICS Summit. Ito na nga ba ang magpapatumba sa dolyar ng bansang Amerika? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. I hope na sa mabuti po kayong kalagayan. At ito pag-usapan po natin mga sangkay, itong balitang-balita ngayon sa international, itong pagkakaroon po ng isang malakihang summit. Seminar mga sangkay ng mga malalaking bansa, mga matataas na opisyal, kagaya po ng mga presidente, mga sangkay, prime minister, pinag-uusapan po mga sangkay itong BRICS currency, na ito daw po ang magpapatumba sa dolyar ng bansang Amerika. At kapag nangyari ito mga sangkay, automatic, babagsak din po ang Amerika pagdating po sa ekonomiya. Anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Aba, tayo po ay 1.32 million subscribers na po. So ilang tulog na lamang po mga sangkay, tayo na po ay makakarating sa 1.4 million subscribers. So ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Sa mga solid sangkay pala, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Okay, mga sangkay, very interesting. Tumitibay daw po ang alyansa ng BRICS. Laban daw po ito sa West. Itong BRICS, mga sangkay, kaya pinangalanan po itong BRICS, mga sangkay. Ang kahulugan po niyan is Brazil, Russia, yung I naman is India, yung C, China, yung S is South Africa. So ito po mga sangkay ngayon, tumitibay. Dahil nga po marami daw po mga bansa ang nagiging kasama nila mga sangkay dito. So ito na po ang magiging opisyal kasi nangyari ito mga sangkay nung nagkaroon po ng sanction itong bansang Amerika at Western countries, mga kaalyadong bansa ng Amerika, laban po sa China. So, simula po noon, naisip po yung mga bansang ito, bakit hindi tayo gumawa ng sarili nating currency na hindi po aasa tayo pagdating po sa trade ng kanilang mga negosyo sa dolyar. Kasi karamihan mga sangkay sa mga malalaking negosyo, pagdating po sa investment at marami pa pong iba na pag-iimbak ng pera mga sangkay, umaasa po lagi sa dolyar. Kasi yun nga po ang pinakamakapangyarihang pera sa panahon natin ngayon, or currency. Ngayon, ito po yung balita, mga sangkay. Sa international, ito. So, pinag-uusapan pa rin po nila mga sangkay itong de-dollarization. Gaya ng sinabi ko, umaasa po yung buong mundo sa dolyar. So, dito, magkakaroon po ng kalaban ang dolyar, mga sangkay, which is ito pong BRICS currency. Bagaman malayo pa ang BRICS group sa pag-abot sa level ng International Monetary Fund o IMF sa dominance US dollars, malinaw sa kanilang unang summit ang lumalakas nilang impluensya. So, lumalakas ang impluensya mga sangkay. Sa pangunguna po ito ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Bukod sa pagkontra sa economic power ng Western countries, lumalaki ang grupo dahil sa mga political grievances ng mga bansang nasa labas ng Western Hemisphere. Nagtamo ng mga diplomatikong tagumpay ang summit, kabilang ang pagdalo ng United Nations Secretary General Antonio Guterres at ni Recep Tayyip Erdogan, Pangulo ng Turkiye na isang miyembro ng NATO. Grabe, may miyembro pa po ng NATO na mukhang interesado na po dito. Parami ng parami ang mga bansang nagpapakita ng interes sa pakikipag-ugnayan sa BRICS, lalo na sa pagtatapos ng summit, kabilang na ang Vietnam at Indonesia. Bagaman hindi eksaktong sinabi ng Vietnam na sasali ito sa grupo, malinaw na ipinahayag ng Indonesia ang kagustuhan nitong sumali sa mga susunod na conference ng grupo. Ayan na mga sangkay, so marami na po ang interesado. So ito po, medyo malayo pa kumpara sa dolyar. Pero kung papansinin po natin ngayon mga sangkay, itong Amerika, bumabagsak po ng bumabagsak ang kanilang ekonomiya. Actually, mga sangkay, kung hindi ako nagkakamali, last year or this year lamang, muntikan po, magkaroon po ng collapse ang kanilang government dahil nga po, yung namumuno sa kanila, yung presidente nila, si Biden, talagang
wala na po sa ulirat. Muntikan po humantong sa shutdown yung government ng bansang Amerika. Dahil wala na daw pong pondo, mga sangkay, na nagagamit pang-supply sa kanilang mga empleyado. Bukod dyan, marami pong mga bangko ng bansang Amerika ang biglaan pong bumagsak. So ngayon, mga sangkay, ito po ay malaking potensyal, itong BRICS, mga sangkay ngayon. Gayunpaman, binigyan diin ni Indonesian President Prabowo Subianto na nais niyang makipagkaibigan sa lahat ng bansa, mapa China man o Estados Unidos, at hindi sasali ang Indonesia sa anumang military alliance. Ayan, isa kasi yan, mga sangkay. Minsan kasi, itong BRICS, napag-iisipan ng ibang mga bansa na ito ay part ng military alliance. Bumubuo ng mga alyansa pagdating sa militar. Hindi po siya yung tipong para makatulong sa trade ng mga negosyo o kalakaran, mga sangkay. Ngayon, ayaw po nila. Ng ibang mga bansa, ganun ang iniisip Pero mga sangkay, malinaw po yung goal nila, mga sangkay, na itong kanilang ginagawa is para hindi na po sila umasa sa pera ng dolyar ng Amerika. Kasi nahihirapan sila tulad ng nangyari sa Russia, mga sangkay. Muntikan po silang madali nun nung nagkaroon ng digmaan against Ukraine. Kung ano-anong sanction yung ipinataw po ng Amerika. So ngayon, nagiging walang silbi yung Russia, mga sangkay, sa mga bansa na nakapaligid. Ngayon, naisip po nila, mga sangkay, na gumawa na lang tayo ng sarili nating currency na kung saan magagamit sa kalakalan o kumbaga palitan ng kanilang mga negosyo. Samantala, tumugon na si Russian President Vladimir Putin sa mga usapin ukol sa posibilidad na nagpadala ang North Korea ng mga sundalo sa digmaan sa Ukraine. Давайте начну с первой части вашего вопроса. Снимки, они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. Из числа государств глобальных. Inakusahan din ni Putin ang US ng paggamit sa usaping ito upang palalain ang digmaan. Okay. So, medyo malalim na usapin po yan, mga sangkay. Actually, napag-uusapan po natin yan nakaraan. No? Itong patungkol po dito sa pagpapadala ng mga kasundaluhan doon sa Russia. Ngayon, mga sangkay, medyo malaking problema ito kapag magpadala din po ng mga kasundaluhan ng South Korea papuntang Ukraine. Kasi andun na daw po yung mga sundalo ng North Korea sa Russia So, hahantong po yan sa ikatlong digmaang pandaigdigan na wag sanang mangyari, mga sangkay. So, again, itong BRICS, yung goal pa rin po nila, mga sangkay, mapapagsak itong dolyar. No? Pagdating po sa palitan ng pera. Kasi madalas, mga sangkay, umaasa po dito lahat ng mga negosyante, lahat ng mga bansa dito nakaangkla sa dolyar ng bansang Amerika. Pero ano sa tingin nyo, mga sangkay? Tingin nyo ba mapapabagsak ng BRICS ang dolyar ng bansang Amerika sa mga darating na panahon? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion, mga sangkay. Kaya kailangan po talaga ng Amerika ngayon ng panibagong presidente na magtataguyod muli sa kanilang bansa sa ayusan. Kasi ngayon, sa totoo lang, sa 4 years ni Biden, wala pong napuntahan ang bansang Amerika na maayos. Nagkagulo lang kung sino-sino na ang pumapasok sa border ng Amerika, mga sangkay, tapos yung kanilang ekonomiya, bumagsak ng bumagsak. So, kailangan muli, mga sangkay, ng isang panibagong mamumuno. At ito ngayon, magbabalik muli siguro itong si Donald Trump. And hopefully, makabawi po itong bansang Amerika. Sana kayanin pa, mga sangkay. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Magaganda po yung ating in-upload ditong video. Ako na po ay magpapaalam, mga sangkay. Hanggang sa muli, this is me. Once again, mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.